So yan, good morning. Good morning grade 8 students from our STE program. So while we are waiting, let me check muna yung aking kung okay yung audio. Yan, so far okay na may audio ko sa YouTube channel. So yan. So para sa mga attend ng ating live stream sa umagang ito, please place your name and your section on our comment section. And if you have questions regarding our lessons, you can post it with your name, and your teacher facilitator, which is me, will address it shortly. So yan. So mag-comment na lang po tayo ng names natin sa ating comment section. Ayan. So thank you nga pala sa mga umattend kahapon ng ating online class. Tinapos ko na, or at least pinush ko na natapusin na natin lahat yung online class ngayon para at least ang iintindihan na lang natin sa subject ko for the second grading period ay yung matapos natin lahat yung mga activity sheets, yung ating summative test at yung performance task para at least mas mahaba ng kaunti yung bakasyon ninyo. Pwede nyo na lang balikan yung trabaho ninyo sa aking subject sa January na you still almost have 1 month to finish all those things. So kayang-kaya na yon sa time na binigay ko. So let me show the attendees ng ating umaga. So good morning. Ayan, good morning. Para sa Mendel and Darwin, pinapaalala lang po ng inyong dalawang advisor na asikasuhin na po yung vaccination status po natin. Lalo sa Mendel, meron po akong binigay na Google form link kung saan doon kayo pwede magsagot ng inyong magulang, and or kayo na rin po mismo magsagot regarding your vaccination status. Ayan. Kasi after this online class, ipapasa na namin ang listahan ng mga nagpabakuna para sa section, lalo na sa Mendel na advisory class ko. So thank you nga pala sa mga nag-respond na sa survey form. I think na kompleto na. So thank you to my class officers. At least tinulungan nyo ako ma-remind yung mga classmates nyo regarding their vaccination status. So good morning again. So i-post ko na po ulit yung mga present na sa ating online class. Medyo mahaba ulit yung lesson natin. Pero kung napanood nyo na yung video lesson na nasa YouTube channel po natin na Prism, halos yun din lang pong ituturo natin. In Tagalog lang po or in Filipino po ang i-discuss natin ngayon. May manonood from Mango, so thank you for that one. Actually, makikinabang yung mga, hindi lang pang ST ito dahil ito i-discuss natin yung basics ng vaccination. Paano nga ba gumagana ang antibiotic? Paano nga ba gumagana yung immune system natin mga tao? So pwede nyo rin pong i-share yung link na ito sa iba nyong mga kakilala kasi makakatulong din ito para mas maliwanagan tayo paano nga ba gumagana yung immune system ng ating katawan, and as well how this vaccination work. Lalong-lalo na masaya kaming mga guro dahil nasa, for example sa Mendel, out of 34 students, nasa 23 ang at least na-vaccinate na ng first and complete dose na. And may mga susunod pang mababakunahan. So baka tumungtong ito ng at least 30 before this month end. So yan. Yung mga nagpabakuna ng MRTD, ang payo ng doktor ay maghintay pa yata ng certain numbers of weeks before you have your vaccination or your complete vaccination. So we are waiting, we are looking forward to that one. So ayan. So again, nagpapasalamat po kami sa mga nagpabakuna na at magpapabakuna pa lang. Yan. Again, do not forget to share this link sa mga kakilala ninyo, lalo sa mga kaedad ninyo, dahil makakatulong din ito para at least we are all aware on how this vaccination work. Ano ba tong herd immunity na ito? Ano ba itong antibiotic resistance? So, and aside from that one, yung first part ng lesson na ito ay makakatulong para magawa ninyo ang performance task number 2 at 3, yung chain of infection at yung infographic regarding diseases. So medyo mahalaga na makapakinig kayo ng ating lesson para sa araw na ito. After this, probably mga daily reminders na lang po ang gagawin ko sa ating GC para kayo ay makapagsagot ng hindi nyo makalimutan o makaligtaang sagutan yung mga activities and quizzes. Dahil sa first week ng January pa ang hard deadline ng ating mga activities. Dahil nga po in-extend ko po ito, yung hard deadline na yon ay yun na po talaga yon. Wala na pong extension. Kasi for sure, and I'm 100% sure na after that hard deadline, may mag-chat-chat na naman, Sir, pwede po bang i-reopen yung mga links? Hindi na po. I extended the whole thing for almost a month na po. Extended na siya ng halos isang buwan. So I think that's too much for an extension or consideration. Okay? And sana nga po is every week,
every Friday, kahit soft deadline lang po mga sineset ko po, ay nasasagutan nyo pa rin po or sinasagutan nyo po yung mga activities para hindi kayo natatabunan. So by this Friday, dapat at least masagutan nyo na yung lesson or tapos nyo na yung lesson number 3. Tapos next week, at least lesson 4 and 5 na po yung matapos po natin. Though they're all soft deadlines. So we still have almost 5 minutes pa before we officially start our class today. So yan, ipopost ko lang po yung mga attendees natin for this morning. Yan. So expected daw po may mga lumalabas na mga forecast from our pag-asa na mas lalamig pa daw ang ating temperature lalo sa mga highland areas ng Luzon, Visayas and Mindanao dahil nga po sa prevailing na amihan, yung malamig na hangin mula sa northern part ng ating mundo ay dinadala papunta sa ating bansa. Kaya expected pa po lalo sa January na mas lalamig pa po ang temperatura natin. Now, so yan, I hope my visuals are clear and audio. Yan, nakatabni pala. Wala pala sa center ng video. Ayan, ayos ko na ng konti. So sa Thursday, attend rin kayo Darwin at Mendel dahil ipapakita ko po yung sample ng meteorite ko kasi related yun sa lesson number 5 ng Science 8. So sana maka-attend din po kayo ng ating lesson on Thursday, 9 o'clock ng umaga. Yan. So flash lang po natin yung mga attendees natin. Yan. Sana po yung mga representatives ng 6 na grupo from Mendel and Darwin ay nagsisimula na po or at least nakapagsimula na po ng meeting ninyo, paghahati ng trabaho, ng mga task. Hatiin ninyo ang trabaho para mabilis matapos ang mga gawain. Hindi naman necessary na ikaw ay kailangan mag-appear sa lahat ng task na yon. For example, inassign ka ng representative na, oy, ikaw na ang gumawa ng task 1, magaling ka naman sa video editing o sa pagluluto. Kahit huwag ka nang gumawa sa performance task 2 and 3 kasi automatic, nakatulong ka na sa kabuuan ng trabaho ng group ninyo. Pero tandaan nyo po, lagi ko pinapaalala kapag walang naitulong, tanggalin sa grupo. Hindi po natin kailangan ng parasite or ng mga hindi gumagawa ng trabaho sa mga performance task po natin. So yan. So I think okay na siguro mag-start ng presentation ko. So this would be the last posting of the names of the attendees before we officially start. Yan. So just give me 1 minute so that I can start sharing my screen na sa inyo. Mukhang mahaba lang yung lesson natin pero kung napanood nyo na yung video lesson na pinresent ko po sa Facebook group natin, halos ito rin lang po i-discuss natin. So for this morning, okay, good morning again. Again, this is Mr. Marinas, your Teacher 3 from Science Department of Prensa National High School, and I will be discussing to you the last lesson for second grading period, which is all about human immunity. Now, sa totoo lang, itong topic na to ay totally wala sa most essential learning competencies ng DepEd. Pero I tried my best na gawing contextualize at localize ang lesson natin at para maging relevant din po yung subject natin sa napapanahong mga issue. Alam naman natin na laganap na or at least hopefully patuloy na yung pagbaba ng cases ng COVID sa ating bansa. Sorry. Ayan. So hopefully bumaba yung cases natin ng tuluyan na para maging maayos na rin yung sistema ng ating bansa. So ayan, so malaki ang maitutulong ng lesson na ito para yung mga questions natin ay masagot, lalo na yung mga questions regarding how our body protects ourselves from other diseases, paano nga ba nagwo-work yung vaccination na yan, yung antibiotics na yan, and so on and so forth. So hindi ko na po papatagalin ang ating introduction. So ito po yung topic outline ng ating para sa umaga na ito. We have 6 main topics. We have the first one, chain of infection, which is all about task number 2 or 3 yata kung hindi ko nagkakamali. Number 2, human immunity. So titingnan natin dyan paano nag-a-act or gumagana yung immune system ng ating katawan. Number 3, pag-aaralan din natin ang antibodies and antigen na madalas na rin nating marinig every time na dinidiscuss ang human immunity. And 4 and 5 for vaccination and vaccines. Ano nga ba yung mga uri ng vaccines na available sa atin ngayon? Pwede nyo i-share mamaya yung mga experiences ninyo. Pwede ko tatanungin ko kayo ano yung mga naranasan ninyo while you or after you have your first or second dose of vaccine. And for the last topic, we have antibiotics.
So without further ado, let's start with the first one, which is all about chain of infection. So most bacteria that we encounter are disease-causing or pathogenic. Sandali lang po yung mga reminder. Okay, so pathogenic, nagtanong kayo kahapon, pag sinabi nating pathogenic, it means disease-causing na nakapagdudulot ng sakit. Once this bacteria, virus, or kung ano mga organism na yan na pumasok sa ating katawan at nagsimula na mag-invade or colonize sa ating katawan, infection may start na. So yung mga bacteria na yan, yung mga viruses na yan, they will eventually colonize our body slowly, or depende kung gaano kabilis sila makapagparami, and eventually magi-start na pong magkaroon ng infection or makita na natin yung symptoms ng sakit na dala-dala nila. Okay? So a disease occurs when the infection causes changes in the individual's normal state of health. So obviously yung ating mga medical practitioners, yung mga doktor natin, meron silang standard, meron silang parang criteria para masabi na ikaw ay healthy or in normal state of health. So masasabi lang nila na kapag ikaw ay may sakit, kapag unti-unti nang nagde-deteriorate yung normal state of health ng isang tao. So, di ba, for example, nagkabulutong ka, di ba, ang normal state ng health mo, masigla ka, hindi ka nilalagnat, yung balat mo firm like that, o walang mga butlig-butlig. Pero once na nagkaroon ka ng chickenpox o ng bulutong, di ba, kapansin-pansin na yung normal state ng health natin ay nagbabago, di ba, nilalagnat ka. Tas yung balat mo may mga malilit na mga butlig-butlig na filled with fluid. So, that is a sign na may disease o may sakit ka na. It is everyone's concern on how we could stop the spread of infection or diseases. Hindi lang po trabaho ng doktor, ng mga nurses, ng mga healthcare workers ang pagpigil para lubaganap ang infeksyon o ng isang sakit. Kaya di ba napakaliwanag, lagi ko rin po sinasabi pag may online class tayo na ang pagpapabakuna ay responsibilidad ng lahat. Ibig sabihin, pag nagpapakuna ka, makakatulong ka, magiging solusyon ka para mapigilan ang infection o pagkalat ng isang sakit. So yan. So let's have a review. If a microorganism is disease-causing, it is said to be blank, pathogenic, deadly, passive, or active. Fast forward ko lang to sa YouTube natin. Baka kasi yan. Again, the statement is, if a microorganism is disease-causing, it is said to be blank, pathogenic, deadly, passive, or active. Medyo nagkaroon ng problema sa audio ko. So, most of you are answering currently. Sandali lang po, medyo nagka-problema sa audio. Check ko lang po sandali. Pathogenic. So the answer for this one is pathogenic. So yan, bagong word sa ating pandinig yan. Kapag narinig niyo yung word na pathogenic, ibig sabihin ito ay disease-causing na kapagdudulot ng sakit. Okay? Now, so this diagram came from, I think, Center of Disease Control sa Amerika. So this one shows you the chain of infection. Chain of infection is a diagram that shows the sequence on how diseases spread. Pinapakita ng diagram na ito kung paano nga ba kumakalat ang isang sakit mula sa reservoir or mula sa isang host papunta sa mga susceptible individuals. So isa-isahin natin yung bahagi ng chain of infection na yan. At yan rin sana ang makikita natin sa ating performance task. Don't worry, I will give you a pattern kung isusundin natin na diagram para at least once na ginawa ninyo na po yung chain of infection performance task is maganda po or at least madaling po nating maintindihan yung content ng inyong output. So, the chain of infection obviously starts with the first one, which is the agent. Okay? So, disease transmission starts when the agent leaves its reservoir or host through portals of exit. Ano ibig sabihin nito? Magsisimula daw ang pagkalat ng sakit kapag yung agent na yan ay lumabas na or nakawala or lumabas siya sa reservoir. Pag sinabi nating reservoir, ito yung parang tirahan ng ating agents ng sakit. Okay? Or maaari din galing sa host kung saan nagbumula yung sakit na yan. So pag sinabi nating agents of disease, they are transmitted from the host to the reservoir through some mode of transmission.
it enters through an appropriate portal of entry to infect a susceptible host. So ibig sabihin yung mga agents of diseases na yan yung mga pathogens natin. Sila yung mga disease-causing organisms, substances, or structures na makakapagdulot nga ng sakit sa atin. So, in this case, pwede siyang bacteria, pwede siyang virus, pwede siyang allergens, pwede siyang substances or chemicals na eventually makakawala siya mula sa reservoir or parang source ng sakit at maring makapunta yan sa mga susceptible host or like us, tayong mga tao. So, pag sinabi nating reservoir of an infectious agent, it is the habitat in which the agent normally lives, grows, and multiplies. So this one shows you a good reservoir. Good reservoir in terms of bacteria or any disease-causing microorganism. Obviously, nandyan yung mga, di ba, itinatapo natin mga dumi mula sa bahay natin, naiipon dyan, nagpaparami sila dyan, may mga dumi ng hayop, mga ganyan, di ba, mga diaper, dumi ng tao, halo-halo na dyan. So yan ay pamumugaran ng mga agents of diseases natin or mga infectious agents. And yung lugar na yan ay tinatawag nating reservoir. Now, lagi bang madumi ang reservoir na yan? Lagi bang ganyan ang itsura ng reservoir? Hindi po. May mga diseases tayo na ang reservoir niya ay gubat. May mga diseases tayo na ang reservoir niya ay probably baka galing sa ospital. Merong galing sa zoo, sa mga jungle, sa mga ganyan. So, yung reservoir na yan, pag sinabi nating reservoir, yan yung tirahan ng agent. Yan yung tirahan ng pathogen natin. Okay? It doesn't mean na malinis dapat or madumi lagi dapat yung lugar na yan para masabing reservoir. Hindi natin alam kung anong klaseng sakit ang naninirahan sa mga lugar na yan. Even our house can be a reservoir, di ba? Lalo for example, may sakit na kasamahan tayo sa bahay. Pwedeng dyan mamalagi at magparami yung agents na yan, yung disease-causing organism na yan, at eventually maring makawala yan sa reservoir or sa ating tahanan. So, humans and animals and environment may serve as reservoirs. Yan yung sinasabi ko kanina, hindi lang lagi siyang environment. Pwede siyang mga hayop, pwede siyang mga halaman, pwede siyang tao. Pag sinabi na pag ang tao, ang reservoir, o siya yung may daladala ng sakit, ang tawag sa kanya ay carrier ng sakit. So, ibig sabihin, pwede nating sabihin na yung COVID natin, pag ikaw ay may COVID, you can be called, you can serve as a carrier. You can be a carrier of the COVID-19 kasi ikaw ay human reservoir. Pero kapag ang mga sakit ay galing sa mga hayop, ang tawag doon ay zoonotic diseases. Zoo means animal. So, kaya sinasabi nga nila, di ba, yung COVID-19 is an example of zoonotic disease nung una. Kasi pinaniniwalaan nila na galing daw ito sa mga bats or sa mga pangolins na naibebenta sa market sa China. Yun ay theory pa lang. Wala pang confirmed na results yung investigation nilang yon. So on that case, basta galing sa hayop ang sakit, ang tawag doon ay zoonotic disease. Meron din tayong mga mycosis kapag galing sa fungi. So mga ganyan. Basta kung ang isang sakit ay nanggaling sa isang hayop, ang tawag doon ay zoonotic disease. So let's proceed. Now, di ba sabi ko nga po, pwedeng sa reservoir dyan naninirahan yung mga bacteria na yan, yung mga viruses na yan, yung mga disease-causing organism na yan. And once that pathogen leaves its host, lalabas yan sa tinatawag nating portals of exit. It also refers to the site where the pathogen is localized. For example, may sipon ka. Okay? Yung sipon na yan will actually be concentrated sa upper respiratory tract, sa may upper part, sa lalamunan, sa may ilong na part natin. At lalabas yan sa katawan natin sa pamamagitan ng bibig natin o ng ilong natin. So yung bibig at ilong natin can serve as the portals of exit. Diyan lalabas yung ating pathogen mula sa ating katawan. Pwede rin ba, sir, na yung portals of exit natin ay yung kabilang butas ng ating katawan sa may puwet? Pwede po. For example, may mga disease tayo na galing sa feces natin, sa dumi ng tao. Pwede rin po yun na yung portals of exit niya ay yung anus naman natin. So ganyan, depende. Pwede rin po ba, sir, na yung portals of exit natin ay mga cuts or mga hiwa sa katawan natin? Pwede po kung saan lalabas yung dugo or any bodily fluids. Basta kung saan lalabas yung ating pathogen, that will be considered as portals of exit. Now,
Diseases, so syempre lumabas na sa katawan natin or lumabas na sa reservoir yung ating mga disease-causing organism. Maaari daw nating maikalat yung mga sakit na yan sa pamamagitan ng dalawang paraan ng transmission. It can either be direct transmission or indirect transmission. So we have here some examples of how disease can spread. So for example, a fly picks up a pathogen from fecal matter and carries it on its body. So, syempre, yung mga langaw, di ba, mahilig dumapo yan sa mga pupo. So, hindi natin alam. Kasi yung mga pupo na yan is rich in bacteria at some of them can be disease-causing bacteria. Syempre, lalanding yan sa pagkain natin. So, maaring yung mga paanong langaw na yan, dala-dala niya yung mga bacteria na yan or mga pathogens na yan at iwan niya yan sa pagkain natin. At syempre pag kumain tayo, nung contaminated na pagkain, maaari tayong makakuha ng sakit mula doon. Pwede rin po na yung sakit ay daladala ng mga vectors like this one. Di ba yung sa dengue? Di ba daladala ito ng lamok? Yung malaria, ganun din. So, on that case, pwedeng maipasa yung sakit natin through several means. Napakaraming paraan para maipasa ang sakit mula sa reservoir through the portals of exit papunta sa isang susceptible host. I hope you're still with me, ha? Yan. Simulan natin sa direct transmission. Pag sinabi nating direct transmission, it occurs when an infectious agent is transferred from the reservoir to a susceptible host directly. Direktang naipapasa sa atin. Now, maaaring ito ay from direct contact, skin-to-skin contact. For example, nag-handshake ka, umubo siya. Yung mga bacteria, yung mga viruses nasa kamay niya, nag-handshake kayo. Direct contact yan. Pwedeng sa kissing, di ba, sa saliva. Sa sexual intercourse, for example, sa HIV, di ba? Yung mga fluids ng katawan natin may contain those viruses and can be transferred to us. Okay? Or pwede rin pong maipasa through direct transmission ang mga pathogens through droplet spread. Large, short aerosols. So yan po yung nangyari sa COVID-19 natin, di ba? Droplet spread. Malalaking piraso yan ng mga droplets, not necessarily talagang patak ng tubig yan or patak ng laway. Ang laki ng droplet, kung hindi ako nagkakamali, is halos kasing laki siya ng diameter ng buhok natin. So ganun ka, fine yung droplet spread na yan. At dahil medyo mabigat yung droplet spread na yan, within 1 meter lumalagpak yan sa lupa. Yan ang dahilan kung bakit yung COVID-19 meron tayong at least 1 meter social distancing na mukhang nakakalimutan na natin. Okay? Pwede rin pong maipasa yung direct transmission na yan through labor or birth pag lumalabas yung bata mula sa sinapupunan ng ina. For example, HIV. Ang HIV ay pwedeng maipasa through this process din. Pwede rin pong maipasa ang sakit through breast milk. So basta direct ang pagpasa ng sakit mula sa reservoir to a host, that is direct transmission. Now, pero meron din tayong indirect transmission. So maraming paraan para maipakalat yung indirect transmission na yan. Hindi yan direktang naipapasa sa atin. Gumagamit siya ng mga materials, mga substances, or equipment para maipasa yung sakit sa atin. The first one is through airborne transmission. These are infectious agents suspended in air. Yan yung dahilan, may mga researches na tayo na nagsasabi daw na ang COVID virus, kapag daw nasa isang closed area, pwede siyang hindi droplets. Pwede siyang maging airborne ang pagpasa ng sakit na yan. Kaya napapansin nyo sa ospital, lahat sila ay required na naka-face shield. Doon talaga required ang face shield kasi may mga researches nga na nagsasabi na nagiging airborne si COVID-19. Now, pwede rin pong maipasa ang mga pathogens through vehicles, not necessarily sasakyan. Pag sinabi nating vehicles, ito yung mga inanimate objects, mga bagay sa ating kapaligiran na pwedeng magdala or magpasa ng sakit. For example nga, yung food. Kanina na ipakita natin example, yung pagdapo ng langaw sa kinakain natin. Pwede po yung maipasa through this sa ating pagkain. Pwede rin po sa tubig, like cholera, di ba? Yung maduming tubig, mga biological products. And then also, fomites. Yung okay. So sorry, nagkaroon ng problema yung audio natin. Okay na ba ulit? I hope okay na ulit.
Ayan, so okay na ulit. So yan yung vehicles natin. So fomites yan yung mga utensils natin, mga kutsara, tinidor, ganyan, doorknob. Pag vectors naman, sila yung mga animal carriers. Sila yung mga, ibig sabihin sir, yung lamok ay may dengue. Dala niya yung dengue virus, pero walang dengue yung lamok. Hindi siya tinatablan ng dengue. Siya lang ang nagdadala ng dengue. Marami tayong mga vectors na yan. Marami tayong mga animal carriers ng isang sakit na hindi tinatablan, hindi nagpapakita sa kanila yung sintomas. Actually, if you're going to study parasitology and microbiology, you're going to encounter so many types of vectors. Langaw, ano ba, mga paniki, aso, mga insekto like yung lamok, flies, marami pang uri, maraming uri tayo ng mga vectors. They are the unaffected animal carriers of the disease. So, now, so dala-dala na nung mga nagsisimula na mag-travel, ma-transmit yung virus na yan or disease-causing organism or bacteria mula sa portal of exit or mula sa host or reservoir papunta sa host. Ngayon, kung saan papasok ngayon yung pathogen na yan ay tinatawag naman nating portal of entry. So, meron tayong portal of exit, meron din tayong portal of entry. It refers to the way a pathogen enters the susceptible host. Maaring ito ay galing sa sugat natin. For example, may cuts and wounds tayo. Pwede dyan pumasok yung mga infectious agents na yan. The portal of entry must provide access to tissues so that agents can multiply or toxin can act. Pwede rin po kung saan pumasok yung ano ba yung mga sakit na ang portal of entry at exit ay oral fecal route. Pag sinabi nating oral fecal route, sulat ko lang po. Oral fecal route, ibig sabihin mula sa pupo, mula sa anus natin yung bacteria na dun sa, ayan, maipapasa yan papunta sa bibig natin. Medyo kadire pero nangyayari talaga yan grade 8. Paano nangyayari? For example, yung mga worms, yung mga bulate. Like example, yung pinworm. Yung pinworm na yan, tuwing umaga yan nangingitlog sa butas ng puwet ng isang batang infected ng bulate na yan. So ang gagawin ng bata dahil makatinga yung butas ng puwet niya, kakamutin niya. Dahil bata nga yan, mula sa puwet, pwede niyang isubo yung daliri niya at yung itlog ng pinworm ay pwedeng mapunta sa bibig niya. So paulit-ulit mangyayari yung sistema na yan. So normally yung mga families na infected ang isa ng pinworm ay ginagamot lahat kasi may tendency na lahat sila ay merong pinworm. Okay? So basta kung saan papasok yung ating bacteria, yung ating viruses sa katawan natin, they can be considered as portals of entry. So yung portals of entries natin, for example, yung ilong, bibig, mata, balat natin, mga sugat, yung mga genitals natin, yung penis, yung vagina, pwedeng pasukan dyan ng pathogen, pwede rin sa puwet natin. Basta kung saan papasok ang bacteria, yung mga pathogens na yan, that is considered as the portals of entry. Now, so let me ask you, let's have a review. Kissing, sexual intercourse, and shaking hands are all examples of blank transmission. Again, kissing, sexual intercourse, and shaking hands are all examples of blank transmission. Is it passive, indirect, na double plain passive, sorry, and direct? Again, so we have only three choices: passive, indirect, and direct. Ayan, mga lahat sila pare-pareho ang sagot. The answer for this one is direct. Direct ang naipapasa sa atin yung pathogen na yan mula sa host or reservoir papunta sa susceptible individual. So thank you for answering. Tama po kayo. Direct po ang sagot dyan. Now, genetic factors, specific immunity, and the individual's resistance to infection are some of the factors that might affect the susceptibility of hosts. Hindi naman lahat tayo tinatablan din ng sakit. May mga tao talaga na sinasabi na mas madali silang tamaan ng sakit. They become what we call immunocompromised. Sila yung mga tao na madaling maapektuhan. So for example, sa age groups natin, typically, itong COVID, mas mabilis o mas delikado siya sa talagang seniors, yung matatanda nating mga kasama sa bahay, at yung mga babies natin. Kasi unang-una, mahina na ang immune system nila. May mga sakit din naman na related sa genetic factors. May mga tao, yung ethnicity nila is malaki yung chance na sila ay magkaroon ng ganung sakit. I think malaria or something. May mga sakit tayo na ganun na nakadepende sa genetic factors. For example, diabetes, na ipapamana yan. Diba?
May tendency na, for example, si nanay o si tatay may diabetes, may tendency or may chance na yung mga anak niya ay maaari ding magkaroon ng genetic disposition para sila ay magkaroon ng diabetes. So, ganyan po, di ba sinasabi nila na mamana yung sakit na yan. So, magiging susceptible ka na rin sa sakit na yan. So, anyone can be susceptible to any kinds of diseases. Kaya napakahalaga na pangalagaan natin ang katawan na yan para maiwasan ang pagkalat ng isang sakit o pagkakaroon ng isang sakit. So yan, I hope there's no questions sa part na dinidiscuss natin. Grade 8, Mendel and Darwin, yung dinidiscuss natin so far, ito po yung isa sa performance task po natin, yung chain of infection. So for example, you are given with a certain disease. I think nakapag-assign na ako ng mga diseases na gagawin nyo ng chain of infection. Kailangan makita yung mga steps na yan sa ating diagram. Kailangan ma-identify ano nga bang agent ng disease na yan. Ano ba yung reservoir ng disease na yan? Saan nga ba namamalagi yung mga disease na yan or pathogen? Paano siya nakakalabas mula sa host or reservoir? Ano ang transmission? Paano ba siya naipapasa? Paano siya pumapasok sa host? And obviously, sino ang mga susceptible host ng sakit na yan? Yan ang gusto kong makita sa inyong project or sa inyong performance task. So, kailangan yung alamin mabuti, mag-research ng mabuti, paano nga ba na ipapasa yung mga sakit na yan through this chain of infection. Tandaan po natin, isa sa goals ng ating mga medical facilities na matanggal ang isang part ng chain na yan. For example, nag-mask tayo, nag-face shield tayo, nag-hand wash tayo. So in short, pag ginawa natin yung mga gawain na yan, tinatanggal natin yung isang bahagi ng chain. For example, that is portal of entry and exit, di ba? So, ibig sabihin kung nag-face mask ka, hindi makakalabas yung pathogen. At kung nag-face mask ka, hindi naman makakapasok sa yung pathogen. Ang tanong doon, kakalat ba yung sakit? Hindi. Ito yung dahilan, ito yung parang bottom, ito yung foundation kung paano gumagana yung healthcare system natin lalo sa mga ganitong sitwasyon. Kailangan nating mapigilan. For example, nagpabakuna tayo. Bakit nga ba tayo nagpapabakuna? Tinatanggal natin yung isang part ng chain of infection. Unang-una, si agent. At ikalawa, yung susceptible host. Another one is, bakit nga ba tayo naglilinis ng ating kapaligiran kapag tumataas ang dengue cases natin? Kasi tinatanggal natin ang reservoir sa chain of infection. Kaya nga chain, di ba? Dugtong-dugtong yan. So pag tinanggal mo isang bahagi ng chain, titigil na rin yung pagkalat ng sakit. Yun ang dahilan. Ito yung parang foundation ng healthcare system ng ating bansa. Itong chain of infection na ito. Okay? So I hope you understand clearly yung mga bahagi ng chain of infection na ito. Okay? Through the help of our performance task. Okay? So let's proceed with immunity. Ngayon, hindi talaga natin may iwasan. Talagang may tendency na pumasok talaga sa atin ng mga pathogens. So ano nga ba ang pwedeng gawin ng ating katawan para maprotektahan ang ating sarili mula sa mga pathogens na ito or mga disease-causing organisms na ito? Now, for pathogens such as bacterium, fungus, or fungi, virus, and other disease-causing agent, meron tayong internal environment na ideal sa kanila. Di ba naalala niyo sa discussion natin kahapon, yung temperature ng katawan natin ay halos pareho sa optimum temperature ng karamihan ng disease-causing microorganism. And that's the biggest problem. Ibig sabihin kung maganda or optimum ang temperature ng katawan natin, malaki ang tsansa na mabilis silang dadami sa katawan natin. That's the biggest threat sa ating immune system. Yung temperature o yung environment na gusto ng mga bacteria na yan, yung mga viruses na yan, ay pareho rin sa temperature ng katawan natin. Our body offers a ready source of nutrients, a protected setting, and a means to transport to new environment. So talagang parang hotel yung ating katawan para sa mga viruses, para sa mga bacteria na yan. By the way, this one is your COVID-19 virus. This is just a computer rendering lang naman. Hindi yan talaga yung tunay na itsura niya. So computer po ang gumawa niya yan. But nevertheless, our body is parang hotel. Nasa kanya na ang lahat. May pakain, may patulog, may pakwarto, ganyan. Di ba? May mga freebies. Ganyan po yung katawan natin. Kaya gustong-gusto ng mga pathogens ang mga host like us. Kasi ibinibigay natin lahat ang needs ng mga pathogens na ito. So, from the perspective of a cold or flu virus, we are a wonderful host. Yan yung sinasabi ko. Tayo ay isang napakagandang host para kumalat yung mga sakit or lumaganap yung sakit na yan. Yun nga lang, ang problema, maganda nga sa mga viruses yung at bacteria, pero sa part natin bilang mga tao, hindi magandang
kondisyon yan or sitwasyon. Kasi tayo ang mamomroblema, tayo ang magkakasakit kapag sila ay dumami sa ating katawan. Fortunately, buti na lang, adaptations have arisen over the course of evolution that protects ourselves against many pathogens. So yung katawan natin, slowly but surely, through many generations, thousands of generations, nakapag-develop na tayo ng immunity sa karamihan ng mga sakit na lumalaganap sa atin. So eventually, baka in the near future, magkakaroon na rin tayo talaga ng immunity against this COVID-19 or mga colds or flu viruses na yan or mga bacteria na yan. Okay? Yun nga lang, matagal na proseso yan. It will take thousands of generation para magkaroon tayo ng mga adaptation para malabanan natin yung mga pathogens na yan. Kaya ngayon, kailangan natin ng tulong ng medisina at ng teknolohiya para malabanan natin yung sakit na yan. Ayan. Dedicated immune cells in our body fluids and tissues specifically interact with and destroy pathogens. So if you have watched the anime Cells at Work, yung season 1 and season 2 niya, magandang panoorin yun kasi talagang legit yung mga pinapakita nila mga cells. Legit yung pinapakita na mga trabaho ng mga cells na yan. At maganda siyang analogy sa immune system ng katawan natin. So if you have time, you can watch, I think sa Disney yata, or may isang sa cable yun napanood ko minsan yun sa yung Cells at Work na yun. So pwede yung panoorin yung anime na yun kasi maganda nga yung content niya. So yung mga immune cells ng katawan natin ay dedicated yan para labanan, sirain, patayin yung mga pathogens na pumapasok sa katawan natin. So without these immune cells, most probably matagal na tayong namatay sa mga pathogens na yan. Okay? So together, this makes our body's immune system. Okay? These systems which enables our body to avoid or limit many infection. Hindi man natin mapigilan ang pagkalat ng sakit sa ating katawan, at least mabawasan yung epekto nito. So yung immune system na yan, ginagawa niya ang lahat. It's a series of organs, tissues, cells, and substances na nakakatulong para mapababa or matanggal or matigil ang infeksyon sa ating katawan. Okay? So, these immune cells produces receptor molecules called antibodies, which we will discuss later. Titingnan natin, pag-aaralan natin ng medyo mas malaliman maya-maya, ano ba yung mga antibodies na yan? That binds to specifically to molecules from foreign cells or viruses to activate our defense response. So as you can see here on this diagram, the cells that produces the antibodies are called the B plasma cells or the plasma B cells. Okay? So yung mga plasma B cells na yan is actually the one that will produce antibodies. And the good thing about these antibodies, they're very specific to antigens or pathogens. So mamaya i-discuss natin yung reaction na yan ng antibodies and antigens na yan sa immune system natin. So specific binding of immune receptors to foreign molecule is a type of molecular recognition. Kaya sinasabi ko nga po na napaka-specific ng antigen and antibody response na ito. Si antibody na ito ay specific lang sa isang antigen na ito or disease-causing organism na ito. And based from this one, itong molecular recognition na ito, it becomes the basis for the two types of immune defenses ng ating katawan. This is what we call the innate and the adaptive immunity. Okay? So titingnan natin maya-maya, ano nga bang pinagkaiba ng innate at ng adaptive immunity? I hope you're still with me sa punto ng ating lesson na ito. So let's have a review. These are molecules that specifically bind to molecules from foreign cells or viruses and activate our defense responses. Is it antigen, allergen, mutagen, or antibodies? Again, the statement is, these are molecules that bind specifically to molecules from foreign cells or viruses and activate our defense responses. Is it antigen, allergen, mutagen, or antibodies? Ayan, Isaiah, Sean, AL answered antibodies. Jamil, Jomel, and Joshel also answered antibodies. So let's see the other students kung anong sagot nila. Okay, most of you or majority of you are currently answering antibodies. Please invite your classmate na maka-attend ng lesson ngayon dahil makakatulong nga ito sa inyong performance task at para at least knowledgeable kayo sa nangyayari sa ating kapaligiran regarding this pandemic. The answer for this one is antibodies. Later, di-discuss natin ang hiwalayang antibodies na yan. Now, simulan natin, ano ba yung innate immunity na yan? Yung innate na immunity na yan, from the word itself, innate, nasa ating katawan na talaga yan. It's a built-in defense system. Ibig sabihin yung ating katawan, may mga structures,
Meron tayong mga bagay or mga organs sa ating katawan na nagsisilbi bilang first lines of defense natin para labanan or para mapigilan ang pagpasok ng ating mga pathogens sa ating katawan. For example, yung skin natin, yung balat. Generally, our skin is waterproof. So, sa totoo lang, kahit yan ay tumatalsikan ng isang disease, for example, it's actually a good organ para mapigilan kaagad ang pagpasok ng isang pathogen. Nagkakaproblema lang tayo sa skin kapag yan ay may sugat. Di ba, for example, sa leptospirosis. Yung leptospirosis, it's a disease coming from caused by a bacteria na naninirahan sa mga daga na naiihi nila sa mga tubig baha. Di ba sinasabi ng mga doktor kapag madalas na ang pagbabaha, huwag na tayong lulusong sa tubig lalong-lalo na kung may sugat tayo. Kasi yung mga butas o yung mga sugat sa ating balat, diyan maaring pumasok yung ating bakterya. Sa totoo lang, maganda yung balat natin. It's a perfect line of defense. Ang problema, nagkakaproblema lang dito kapag may maliliit na butas or sugat yung balat natin. Another one is yung mucous membranes natin. Ano yung mucous membranes na yan? Yung mucous membranes na yan, yun yung parang moist structure sa ating katawan na maaaring mag-trap, pwede niyang harangin, pwede niyang i-accumulate yung mga disease-causing organism na yan sa mga structures na yan. Kaya yung lalamunan natin, yung ilong natin, yung dila natin, yung oral cavity, they are filled with mucous membranes na makakatulong para mapigilan ang pagpasok pa ng sakit or ng disease-causing organism sa ating katawan. We also have several secretions. For example, yung luha natin, tears. Yung tears natin may mga substances yan na makakatulong upang matulungan na hindi makapasok or at least ma-neutralize kagad sa mga pumapasok na pathogen sa ating katawan. Even our saliva, makakatulong din yan. So yung mga lumalabas din sa ating katawan ng mga secretions, most of them or some of them might be considered as our first line of defense. And that is part of the innate immunity. Now, so itong innate immunity na to, it relies on a small set of receptor proteins that binds to molecules or structures common to a group of bacteria, viruses, or other microbes. So yung innate immunity na yan, ginagamit ng ating katawan para makapagsimula tayo ng isang immune response through the help of these receptor proteins. So as you can see here, we have here your pathogens. Pwede siyang ma-recognize ng mga receptor proteins na nasa cell surface ng ating cells. At pwede siyang i-degrade ng mismong cell or pwede siyang i-process pa ng ibang mga immune processes natin. So ganyan po yung innate immunity natin. Kaya napakahalaga na nagpa-properly work yung innate immunity dahil sabi ko nga po, it's the first line of defense natin against any diseases or infection. Ngayon, binding of an innate immune receptor to a foreign molecules activate internal defenses. Yan yung sinasabi ko. Once na nagsimula na pong mag-attach, itong mga foreign molecules na ito, yung tinatawag nga natin mga antigens, they can trigger our immune system to work. At maraming paraan yung ating immune system para in-neutralize, para kalabanin, or para talunin yung mga antigens or disease-causing organism na pumapasok sa ating katawan. Okay? So that's the innate immune system natin. Kaya napakahalaga na working properly lahat ng mga first line of defense ng katawan natin. Now, if the pathogen breaches these barrier defenses, kung talagang magpupumilit at nakapasok na talaga yung mga pathogens na yan sa ating katawan, meron pa tayong second line of defense. Meron pa tayong ikalawang paraan para mapigilan ang paglaganap ng ating ng mga pathogens na yan sa ating katawan. Our immune system must detect these foreign particles and distinguishes it from the rest of our body cells. So maaring gumamit tayo ng mga cells na like these phagocytic cells or phagocytic cells and natural killer cells. Kaya sabi ko, panoorin nyo yung cells at work, makikita nyo sila in action. Paano nga ba gumagana itong mga phagocytic cells at natural killer cells? At meron din tayong mga antimicrobial proteins. Sa totoo lang, may mga hayop pa nga tayo talaga na yung substances sa katawan nila is antimicrobial. At meron din tayong mga inflammatory response. Di ba? Kaya for example, meron kang sa sipon, di ba? Hatching ka ng hatching. Or for example, meron kang
Allergen. Pag sinabing allergen, these are substances or organism na pwede mag-cause ng allergy. Di ba yung mga may allergy dito, ano sintomas nila? Nahihirapan silang huminga, nahihirapan silang sumisikip yung daanan ng hangin, namamantal sila, namumula ka, or umiinit yung katawan mo. Those responses are not diseases. Those are just inflammatory response in response to that allergen. So gawain talaga siya ng katawan natin. Normal na proseso yan. Nagkakaproblema lang ang inflammatory response kapag nag-overboard na talaga siya. Talaga nag-full-blown anaphylactic shock na siya. Okay? So, doon na tayo sa adaptive immunity. Sa adaptive immunity naman, it relies to molecular recognition, in which it recognizes an antigen, a feature typically found only on particular part of a molecule in a particular pathogen. So, ano yung antigen na yan? Yung antigen na yan ay maaaring structure mula sa isang pathogen na pwedeng magamit para makapag-trigger ng isang immune response. Maaari siyang part ng cell wall niya. For example, sa viruses, part ng proteins niya. Sa allergen, pwedeng pollen, alikabok. So, yung mga antigens na yan ay pwedeng makapag-trigger ng mga cells sa ating katawan para magsimula ng isang tinatawag nating immune response. And aside from that one, this adaptive immunity ay lumalakas every time na nakaka-encounter tayo ng parehong sakit. Yung innate immunity kasi, built-in na. Yan na yon. Yan na talaga yon. Kaya may tendency na talaga na mag-weaken ang innate immunity natin. Pero buti na lang, meron tayong adaptive immunity. From the term itself, adaptive, ibig sabihin nag-a-adapt. Nakikiayon siya. Pwede siyang lumakas palalo kapag nakaka-encounter tayo ng mga sakit. Okay? So yan ang maganda sa adaptive immunity. It's actually getting stronger every time we encounter these antigens or pathogens. So the adaptive immune response, also known as acquired immune response, let me use a laser pointer, is activated after the innate immune response and develops more slowly. Yun lang ang problema. Sa innate response kasi, automatic gagana kagad yan. Pag may pumasok na bacteria, pag may pumasok na viruses or any pathogen, gagana kagad ang innate response. Diba? Pero ang problema, yung adaptive response, though it gets stronger as days goes by, medyo matagal siya. Pero at least pang matagalan ang epekto ng adaptive response. At yan ang ina-achieve natin sa vaccination because vaccination is actually an artificial way of promoting or at least improving the adaptive response ng ating katawan. Di ba sa adaptive response, sa vaccination kasi, nag-i-introduce tayo ng pathogen sa ating katawan. Pwedeng part lang ng pathogen, pwedeng substance na pinoproduce ng pathogen na makapag-trigger ng immune response and eventually will stimulate the formation of immunity against that certain disease. So I hope you're still with me at nasusundan pa rin natin yung lesson at sana pag nakikinig kayo sa akin, ina-apply niyo po ito sa current condition natin which is the COVID-19 pandemic para at least nakikita niyo yung relevance ng ating immune system at paano nito nilalabanan yung ating sakit na lumalaganap ngayon. So, let me ask you, let's have a review. Our skin, mucous membranes, and various secretions are all part of our blank defenses. Is it combative, barrier, first line, or natural? Is it combative, barrier, first line, or natural? Our skin, mucous membranes, and various secretions are all part of our blank defenses. Ano kaya sagot dito? Yan, Isaiah answered first line. What do you think? Ano kaya ang sagot ng ibang natin? Actually, pwedeng dalawang sagot dito. Pwedeng dalawa ang maring sagot natin dito. Ano kaya? Baka alam niyo yung dalawang sagot natin dito. So the answer for this one can be barrier or pwede rin pong first line of defense natin. Ulitin natin, pwedeng dalawang sagot dyan. Pwedeng barrier or first line of defense natin. Ayan. Joshel answered first line or barrier. So pwede po yan, dalawang yan. But in this case, to be specific kasi itong skin mucous membranes, they're all forms of barrier. Pangharang. Sila yung parang shield ng ating katawan. So, di ba sa mga mahilig manood ng mga war movies, sa mga ancient war movies, yung mga medieval wars, di ba meron tayong mga shields o mga patataas na pader na ginagamit. At yung mga soldiers nasa likod pa nung
first line of defense na yan. So ganyan yung katawan natin. Pag nasira na yung barrier na yan, tsaka lang aatake yung mga soldiers nila. So ganyan din po ang immune system natin. Now, sa totoo lang, itong focus natin ngayon, itong susunod na part ng ating lesson, will be focusing more on adaptive immunity dahil dito nakapasok si vaccination. Okay? So paano nga ba naging, gaano kahalaga ang adaptive immunity lalo na sa panahon ngayon? Tingnan natin ngayon sa part ng lesson ito. Yung adaptive immunity can be divided into two main types. Pwede daw tayong makakuha ng adaptive immunity through natural processes or naturally acquired, or pwede rin itong artificially acquired. Pag sinabing acquired, ang in Tagalog, nakukuha or na-achieve. So pwede daw nating ma-achieve ang adaptive immunity through natural or artificial processes. At pwede rin itong sa pamamaraan na tinatawag nating active and passive. So isa-isayin natin mamaya yung mga uri na yan. Don't worry. I will give you some examples because this is also a big part ng inyong activity on our activity number 5. Oops, ayan. The first one, we have passive natural immunity, passive artificial immunity, active natural immunity, and active artificial immunity. And as you can see here on this last part ng ating picture, you have here the vaccination, which is an example of this active artificial immunity. So na-achieve daw natin itong klase ng immunity na ito through vaccination. So yan, titingnan natin maya-maya ano nga bang pagkakaiba-iba ng mga types ng immunity na ito. Natural exposure implies that contact with the antigen occurs as part of our everyday lives and it is not deliberate. Diba? Nung kabataan natin, diba, madalas naririnig natin sa mga malilit nating kapatid na sinasabi ng mga parents natin, nahayaan mo lang lumabas yan para lumakas ang resistensya. Actually, yung statement na yan is part of this natural exposure. Okay? Every time na nagkakaroon tayo ng natural exposure sa mga antigens, lumalakas or nagkakaroon yung chance yung ating immune system na magkaroon ng changes or makapag-adapt siya or makakuha siya ng mga antigens na yan. Para sir, hinayaan natin magkasakit yung isang tao, not necessarily ganun ang mangyayari. Once na nakuha natin yung antigens na yan, pwedeng mag-form na ng adaptive immunity yung certain individual. Yung natural exposure is also good in a sense na makakatulong ito sa pag-form or pagpapalakas ng ating immune system. Let's proceed. Artificial exposure is the deliberate introduction of an antigen or antibody into our body. And one best example of artificial exposure naman is your vaccination. So, anong pinagkaiba lang nun, sir? Yung sa natural exposure kasi, you are the one who are being exposed, talaga na-expose ka sa mga antigens. Sa artificial exposure, deliberately ini-introduce sa'yo mismo yung magkukos ng sakit. So yung itinuturok sa ating katawan, that substance has the ability to cause infection or disease. Pero buti na lang, hindi siya ganun katindi na kasi na-process na siya ng ating mga scientists, ng ating mga laboratory. So vaccination is a form of artificial exposure to these antigens. At makakatulong ito para sa adaptive immunity. Now, ano naman yung pinagkaiba ng active at passive? Pag sinabi nating active immunity, it results when an individual is exposed to an antigen either naturally or artificially, and the response of the individual's immune system is the cause of immunity. So, ibig sabihin yung mismong katawan natin ang nakatanggap ng antigen, anumang paraan, natural or artificial, at yung mismong katawan din natin ang magbubuo ng immunity against that certain disease-causing organism. Our body itself will do the job. Yan yung active immunity. Pero pag sinabi nating passive immunity, it occurs when another person or an animal develops immunity and the immunity is transferred to a non-immune individual. So ngayon, dito sa passive immunity, yung mismong immunity na ipinapasa natin from an immune individual to a non-immune individual. Kanina sa active immunity, tayo na ang na-expose, tayo rin ang magde-develop ng immunity. Pero pag sinabi nating passive immunity, yung immunity ay nagawa na sa laboratory or pwede siyang maipasa mula sa immune individual to a non-immune individual. So yun ang pinagkaiba ng mga terms na artificial at natural, active and passive. So isa-isahin natin yung apat na binanggit natin kanina. The first one here is what we call the passive natural immunity.
Now, so itong klase ng immunity na to ay na-achieve daw natin kapag yung antibodies from the mother are transferred to her child across the placenta or in milk. Now, natural kasi natural process naman yung ginagawa, pagpapadede or pagpapasuso sa bata at pagpapanganak. Passive kasi ang ipinapasa na mismo ni nanay kay baby ay antibodies. Yung immunity mismo na ang ipinapasa niya sa kanyang anak. And that's the reason why sinasabi ng mga nutritionist natin, mga doctors natin na mahalagang makuha ng baby o mainom ng baby yung unang gatas ng ina, yung tinatawag nating colostrum. Dahil yung colostrum na yun ay hitik na hitik sa mga antibodies na makakatulong para maging immune or mapalakas si baby. Okay? Para magkaroon siya ng automatic immunity against several diseases. Okay? So, napakahalaga yan. Kaya sinasabi rin talaga ng mga doctors natin, ng mga pediatricians, that breastfeeding is still the best for our babies. Kasi ang breast milk na yan will contain the necessary nutrients, and aside from that, the bonus na antibodies or the immunity coming from the mother. Okay? Kaya siya passive natural. Yung isa naman ay passive artificial. Okay? Yung passive artificial naman, it is attained through the injection of antiserum to a non-immune individual. And what are antiserum? Yung antiserum naman are antibodies that are found in the serum of the blood plasma. So alam naman natin yung dugo natin is composed of plasma and blood cells without the clotting factors. This may be produced by another person or an animal. So paano nangyari yun, sir? Ibig sabihin, pwede nating, for example, may kabayo. I think kabayo ginagamit nila before, kung hindi ako nagkakamali. Sandali kabayo or pig. For example, this animal, yung animal natin, animal yan. Siya yung nagpo-form ng antibodies, yung mga Y-shaped na antibodies na yan. Kasi tinurukan natin siya ng disease-causing organism. So ang tendency ng katawan ng animal na yan ay mag-produce ng antibodies. So ngayon ang gagawin ng mga doktor o ng mga scientists, they will extract the blood. Ito na yung blood. Once na na-extract natin yung blood, ihiwalay natin yung serum. And this serum contains the antibodies na kailangan natin against the disease. At yan yung ilalagay ngayon sa mga vials na ito. At yan ang ituturok mismo sa ating katawan. So kanina, si nanay ang gumawa, yung mother ang gumawa ng antibodies at siya rin yung nagpasa ng immunity to her baby. Pero sa passive artificial, yung antibodies ay hindi ginawa ng tao. It is made from a laboratory. Kita nyo kagad yung pinagkaiba ng natural at artificial. Both of them are passive. Kasi ang ipinapasa na natin ay immunity or antibodies. But one of them is natural dahil natural process yan. At yung ito namang binibigay natin, dinidiscuss natin ngayon is artificial dahil gawa ito sa laboratory. Okay? So I hope nasusundan po natin ito. So yung mga, yung passive artificial immunity can be used against rabies, hepatitis, mga chickenpox, ano pa ba? Ito ay tetanus, diphtheria, and snake bites. Yung antivenom na itinutusok sa katawan natin kapag tayo nakagat ng ahas is an example of passive na artificial immunity. Okay? So yan yung mga examples ng mga sakit na natutulungan ng ating passive artificial immunity. So yung immunity against the toxin na mula sa ahas ay hindi naman gawa nating mga tao. Gawa yan sa laboratory. Kaya yan ay considered as passive artificial immunity. Yung active natural immunity naman, na-achieve natin daw yan kapag yung antigens are introduced to an individual through natural exposure. Yan yung sinasabi nga ng kabataan natin. So kapag nahawaan ka ng sakit na yan, sinasabi na, ay hindi, the near future, immune ka na. Kasi magde-develop ka na rin ng immunity against that disease. Pero hindi lahat ng sakit, ganun ang sistema, ha? Because the individual is not immune during the first exposure, he usually develops the symptoms of the disease. For example, ano ba mga sakit yun? Yung bulutong, di ba? So yung first time na may encounter natin si chickenpox virus, ang tendency ng katawan natin ay magkabulutong talaga tayo. Pero dahil nga magde-develop na ng immunity yung ating katawan against that bulutong, there is a lesser tendency na umulit na yung sakit na yan. Pero yung bulutong na yan, may tendency yan na mag-appear in a later part ng ating buhay.
Kasi yung mga viruses na yan ay pwedeng manatili sa ating katawan in dormancy. O parang natutulog yung mga viruses na yan. Wala silang ginagawa. Pero pag humina ang resistensya mo, pwede sila mag-activate. Okay? But nevertheless, yung active natural immunity na yan is the way kung paano natin na de-develop yung immunity through natural exposure. Tayo na ang na-expose, tayo na rin ang gagawa ng immunity against that disease. Kanina kay baby at nanay, si nanay ang na-expose. Si nanay ang magpo-produce ng antibodies at ipapasa lang niya ito sa kanyang anak. And the last one, which will be the focus of our lesson for the latter half of our lesson for this morning, active artificial immunity is attained when an antigen is deliberately introduced to an individual to stimulate the immune system through the process of vaccination. So ibig sabihin through vaccination, gawa yan sa laboratory, ang itinutusok sa atin ngayon is probably part of the antigen itself. Kanina, natural na na-expose tayo, tayo ang nakakatanggap mismo ng antigen. Dito, yung medical practitioner mismo o yung mga doktor, nurse, ang magbibigay sa atin ng antigen. Nakakatakot pala sir yung vaccination. Kaya lang sir, kaya lang mga iot iha, yung antigen na yan ay process na. Hindi na siya makakapagdulot ng matinding sakit or mahinang sintomas na lang siya ng original na sakit. Very safe ang vaccination, hindi dapat natin kinatatakutan ito. Injection of the vaccine is the usual mode of administration for this type of adaptive immunity. I think may mga vaccines na rin yata tayo na pinapatak before, yung mga oral polio vaccine, yung pinapatak sa baby. Vaccine din yon pero pinapatak sa bibig. Meron din tayong mga vaccination that is actually ini-inject sa atin. So yan. May mga na-develop na rin yata tayong vaccination processes na para siyang skin patch. Idinitikit para siyang band-aid sa ating balat. So let's have a review. It is achieved when antibodies from the mother are transferred to her child across the placenta or in milk. Is it passive artificial, active artificial, passive natural, active natural? Ayan isiping mabuti. Achieve when the antibodies, so may immunity na yung isang individual, ipinasa niya sa kanyang anak na hindi pa immune through placenta or in milk. Is it passive artificial, active artificial, passive natural, active natural? So yan i-analyze po nating mabuti. Yan. Jamil and Joshel answered passive natural. Let's see the other answers kung ano sagot nila. Isaiah answered passive artificial. Sean answered passive natural or yan. Analyze natin mabuti Adrian answered passive natural. Sana po ina-analyze natin na hindi tayo kumukopya-kopya lang ng sagot The answer for this one is passive natural. How? Passive kasi hindi naman yung individual ang gumawa ng immunity. Ipinasa lang sa kanya. And natural dahil natural process ang involved. Ayun ang placenta and milk. Yan ang kagad yung clue nyo Diba? Placenta and milk, sabi natin this is the natural part. And the antibodies here is coming from the mother. So from the mother to child, definitely this one is a passive form. Kasi yung immunity ang naipapasa, napas forward, mula sa kanyang anak. Let's proceed. It is achieved when antigens are introduced to an individual through natural exposure. Is it same choices? Hindi ko na babasahin yung choices natin. It is achieved when antigens are introduced to an individual through natural exposure. So what do you think is the answer for this one? Yung mismong individual ang na-expose sa antigen at siya na rin ang nag-develop ng immunity. What do you think is the answer for this one? Let me see. Yan. Isaiah answered active natural. Let's see. Ano kaya sagot na iba nating classmate? Yan. Most of you are currently answering active natural. 3 of you na. What about the others? What do you think is the answer for this one? Active natural nga kaya? Ayan. Jomel also answered. Jintan, Sean. They're all answering active natural. So tama kaya? Active natural. The answer for this one is active natural. Natural yung proseso
at tayo mismo ang gagawa ng immunity or individual antibodies para rather. Next. It is attained through the injection of an antiserum to a non-immune individual. Again, the same choices. It is attained through the injection of an antiserum to a non-immune individual. Ibig sabihin, ginawa sa laboratory si antibodies at ituturok siya sa isang non-immune individual. Tandaan natin, antibodies ang ituturok sa individual. Same choices lang po sa item na ito. Yan. Joshelle answered passive artificial. Sean also answered the same. Jane, Jefferson, Isaiah, Jamil, they're all answering right now passive artificial. Tama kaya ang sagot nila na passive artificial ang sagot dito? Let's see. The answer is passive artificial. Why? Kasi passive dahil immunity na ang ipinapasa sa'yo. Antibodies na ang ipinapasa. Artificial dahil gawa ito sa laboratory. And hindi ko na itatanong yung isa dahil that one is probably the vaccination, which will now be the focus of our next part of our discussion. So I hope you're still with me sa part ng ating discussion ngayong umaga na ito. We're almost halfway sa ating lesson. Now, kanina pa natin binabanggit itong dalawang terms na to, itong antigens and antibodies. So ano nga ba itong dalawang ito? Let's have a short discussion of what are these things. Okay? Antigens are proteins or polysaccharides components of an invading microbes. So ito yung mga bahagi mismo ng disease-causing organism. Maaari siyang parte ng spikes ng virus, cell membrane ng bacteria, cell wall ng ganito, substance ni ganito. So yan ay bahagi mismo ng disease-causing organism. Now, may iba't ibang uri tayo ng antigens. Pwede itong microbial antigens that may include capsule, cell wall, flagella, fimbriae, and bacterial toxins na nabanggit natin or na-discuss natin kahapon. So yung mga bacterial structure na yan, yung mga piraso ng bacterial structure na yan can be considered as a microbial antigen. Hindi sila typically makakapag-cause ng sakit dahil sa totoo lang, bahagi na lang sila nung structure ng mismong organism. Pero it can trigger an immune response. Aside from microbial antigens, meron tayong tinatawag na mga non-microbial antigens. This includes pollen, dust, egg whites, and blood cell molecules or any allergens na hindi kabilang sa mga microbial antigens. Now, itong mga antibodies natin, itong mga Y-shaped structures na ito, these are the antibodies and they will interact with antigens. And they are very specific. Itong si antibodies na to will only react to a certain antigen and nothing more, nothing less. Hindi siya makikipag-interact sa ibang antigen. Kaya napakahalaga na makapag-develop tayo ng antibodies that are specific to a certain kind of disease. Kaya yung COVID vaccine na yan, ang aim niyan is makapag-develop tayo ng antibodies laban sa COVID-19. Pag meron na tayong antibodies, kaya na niyang i-detect ngayon yung mga COVID virus na papasok sa katawan natin at pwede siyang mag-trigger ngayon ng immune response. Yan po yung goal nitong sinasabi nating vaccination process na ito. Okay? So the antibodies are Y-shaped proteins, typically. Ganyan po yung shape nila. Ito ay diagrammatic representation na lang yan. Baka sabihin nyo talagang literally ganyan ang itsura niya. No, may mga proteins, mga molecules yan. And they are composed of 4 polypeptides o mga proteinaceous substances. So we have here the light chains and the heavy chains. They are called immunoglobulin because they are globulin proteins involved in immunity. So ang isang antibodies pala ay isang uri ng globulin proteins na madidiscuss natin sa third quarter. Okay? And they are, to be specifically, they're called immunoglobulin or simply called IG. IG. So yung mga IGs na yan, they are used for, actually they are the main components of our antibodies. My question, gaano po tinatagal ng mga antibodies? There are some antibodies that can last for a lifetime. Talagang, may times na mas, ito yun yung antibodies na yan, hindi naman every time pinoproduce ng katawan natin. Pero for example, na-expose na tayo ng isang beses, our body will have a copy, ilalagay niya yun sa DNA niya na, uy, meron na tayong kopya ng antigen laban sa ganitong sakit. In the near future, pag na-encounter natin yan, tsaka lang tayo magpo-produce ulit ng antibodies. They're not floating around all the time. Maaring lumabas yan, ma-produce na yung mga antibodies na yan kapag may antigen na present na yan. Gano'ng katagal? May mga
antibodies tayo na tumatagal for a lifetime. Meron tayong mga antibodies na humihina or nawawala paunti-unti. Kaya kailangan natin ng booster shots, mga ganyan. Yan po yung dahilan. Okay? So, I hope I answered your question regarding that the duration or the length of these antibodies. Antibodies makes up the largest proteins in the blood plasma. Okay? Antibodies has two regions, the antigen-specific variable region. So dito nag-attach si antigen or dito dumidikit si antigen. And we have also the constant region. Hindi nagbabago. Parang basic structure na niya. Ito lang nagbabago. Ito yung very specific sa ating mga antigens. Okay? So right now at our body, may talagang pa-swimming dyan, palangoy-langoy ng mga antibodies kasi may mga sakit talaga tayo na always present. For example, cold, yung sipon, trangkaso, lagi nandyan. So most probably those immunoglobulins or mga antibodies are freely floating na kagad sa dugo natin. But there are also immunoglobulins na napoproduce lang in some certain cases kapag present na ulit yung antigens na yan. So there are several types of antigen or rather antibodies. And as you can see here, paulit-ulit lang naman po yung basic parts niya, yung Y-shape na yan. We have IgG, IgM, IgA, IgE, and IgD. May specific silang mga antigens na nilalabanan. Okay? We will not go deeper kung para saan sila isa't isa, pero you can search that one or probably I can provide na lang siguro later. Just remind me kasi nakakalimutan ko minsan. So, mayroon sila mga diseases or may mga antigens nila na specific sila for that one. So yan. IgM or IgG, IgM, IgA, IgE, and IgD. Okay? Yan. Now, interaction of antigens and antibodies initiate a protective response. So every time na nagkakaroon ng interactions si antigen at antibody, meron tayong tinatawag na protective response. And ano yung mga protective response ng ating katawan? Pwedeng una, pag nag-interact na si antibodies, ayan po, kita po sa diagram natin. These are the Y-shape. Ito yung mga antibodies natin. Nag-interact siya sa virus, which is an example of an antigen. Pwede niyang in-neutralize. Pwede niyang, sabihin natin, pahinain or pahinain, pasirain ng kaunti yung virus natin para hindi siya makapag-cause ng sakit. Pwede siya mag-cause ng agglutination of microbes. Pwede magkumpul-kumpol. Pwede mag-clump yung mga bakterya. And they're rendered as immobile na. Hindi na sila makakapagkalat na. Pwede sila mag-precipitate of dissolved antigens. Ayan. Pwede silang sirain na unti-unti yung mga antigens na yan. They can activate a complement system. So, it's also a part of our immune system. So, tuloy-tuloy lang pong gagana yung immune system natin. So, eventually, nevertheless, this kinds of responses na to will eventually lead to phagocytosis. Pwede siyang kainin ng mga macrophage. Yung mga macrophage na yan, these are white blood cells that can actually, that phagocytize. Pag sinabing phagocytize, kung naalala niyo nung first quarter natin, they will eat the whole thing, kasama na si antibodies. Sacrificial. Sa sacrifice na niya yung sarili niya, kasama na yung mga disease-causing organism. Pwede rin po mag-cell lysis. Ipapasok niya sa katawan niya, sa ating cell, yung mga molecules na yan, and eventually, in-neutralize siya ng ating cell. Kaya masisira lang yung cell. So parang sacrificial ang mangyayari sa cell lysis. But still, ginagawa yan ng ating cell para matigilan ang pagkalat ng infection. Oops, sorry. Pass forward. Ayan po. Oops. Yan. So yun pala ang goal o yun pa ang ginagawa ng antibodies and antigens. So for this moment, ang focus na natin ngayon is si vaccination, which is, sabi ko nga po kanina, it's a form of adaptive immunity, to be specific, active artificial immunity. On May 4, 1796, a young British physician named Edward Jenner embarked on an experiment to find a way to protect people from smallpox. So yung smallpox na yan is actually affecting so many people during his time, and luckily, nagkaroon siya ng time para pag-aralan at para labanan ang ating smallpox epidemic na yan. So smallpox epidemics were greatly feared. This disease periodically swept through Europe,
killing thousands of people and even wiped out 90% of Native Americans when Europeans first settled in the Americas. Yan yung dahilan kung bakit ayaw ng mga Native Americans or mga Native Indians natin sa Amerika yung Thanksgiving na holiday. Kasi yung Thanksgiving holiday na yan reminds them of what the Europeans did to the natives ng lugar nila. Nagdala ng sakit yung mga colonizers na yan. And one of them is smallpox. So periodically, panaka-naka pa, ulit-ulit na lumalaganap yung smallpox na yan, biglang mawawala, on-off, on-off, on-off ang nangyayari sa smallpox na yan. So ganyan po yung smallpox epidemics during these various times sa ating history. So yan po yung sintomas niyan. Smallpox is caused by variola virus that can be spread by respiratory route. So ibig sabihin ang portal of entry at exit niyan ay probably sa ilong at bibig natin, and will produce a more recognizable symptoms such as lesions on the epidermal layers of the skin. So yan yung mga lesions, yung mga parang butlig-butlig na yan. So that is the main, sabi natin, pangunahing characteristics ng smallpox disease. And another symptoms, high fever, headache, backache, rash, sores, blisters, like this one, mga lesions and fatigue, pagkapagod o pagkahapo. So yan yung symptoms ng smallpox. Now, so paano nagsimula yung experiment ni Jenner sa vaccination na yan? Jenner's experiment started when a young milkmaid, tagapaggatas, yung kumukuha ng gatas sa mga baka, sinabi ng milkmaid kay Jenner na hindi na daw siya makakakuha ng smallpox. Bakit daw? Kasi sabi nung milkmaid, dahil nagkasakit na daw siya ng cowpox, nakamukha rin daw nung smallpox disease. So sabi ni Jenner, paano nangyari yun na hindi naman smallpox yun na kapag tumama doon sa milkmaid, pero sinasabi, kiniklaim nung milkmaid na hindi na siya tatabla ng smallpox. So ngayon, anong ginawa ngayon ni Edward Jenner? Through a very unconventional experiment. Hindi talaga ganyan dapat ang procedure ng proseso na yan kasi medical procedure yan. But out of the blue, ganyan ang ginawa ni Edward Jenner. Ang ginawa ni Edward Jenner, kumolekta siya ng scrapings mula sa isang cowpox blister. Paano yun? Naganap siya ng isang individual na infected ng cowpox, tinungkab niya yung mga blisters, at sinugatan niya, inoculate niya ito sa isang 8-year-old volunteer. So as you can see here on this picture, ayan, may scalpel si Edward Jenner, sinugatan niya si 8-year-old volunteer, then sa scalpel na yun, nandun yung mga cowpox blister, yung mga scrapings. Okay? So in short, it literally inintroduce niya yung disease-causing organism sa isang individual, which is a form of active exposure, di ba? Actively na-expose yung individual. In a few days, the volunteer becomes mildly sick. Nagkasakit siya ng cowpox, but recovered. And the good thing about this kid or this volunteer ay hindi na nga talaga siya nagkaroon ng smallpox or cowpox. So ngayon, inaral niyang mabuti, eventually na-pick up yan ng iba pang mga medical practitioners, mga scientists natin, and they eventually developed the first sets of vaccines against certain diseases. Luckily, si smallpox na po ay extinct na po. Ibig sabihin, nakatago na, hindi not necessarily extinct ha, totally wala. May mga specific laboratories tayo na nagtataglay ng samples ng smallpox for studies, for experiments or research. And top secret yata yung location ng mga yun. Okay? So, if you have watched World War Z, yung last scene na kung saan si bida sa World War Z. I just forgot yung bida doon. Di ba pumasok siya sa isang chamber na nandun yung mga vials na mga viruses? I think na ipakita doon yung smallpox. So, doon probably tinatago yung mga, though it's a fictional location, parang ganun ang setup niya. Itinatago sa isang laboratory, secured laboratory, yung mga samples ng viruses na yan. So, eventually, dahil nga naging effective yung ginawa na unconventional experiment or medical procedure ni Jenner, nagsimula na po siyang gawin ng iba pa mga doctors. And Louis Pasteur, coined the term vaccination. At saan nanggaling yung salitang vaccination? Nanggaling ito sa salitang vacca, V-A-C-C-A, na Italian yata or Latin word for cow. Okay, di ba? Baka. So, vaccination. So, ito ay parang homage or recognition ni Pasteur sa monumental na trabaho ni Jenner against smallpox using
The cow itself, yung baka. So doon ang galing yung word na vaccination. So now you know, ah. So yung vaccination comes from the word baka, which means cow, based from the experiment of Jenner. So yan, let's have a review. It is a disease similar to smallpox that Jenner used to start the first inoculation, orthopox, chickenpox, cowpox, or measles. It is a disease similar to smallpox that Jenner used to start the first inoculation. Is it orthopox, chickenpox, cowpox, or measles? Yan, most of you are currently answering cowpox, so I hope you're correct. Tingnan natin. The answer for this one is cowpox. Cowpox is a milder version ng smallpox. Magkamag-anak sila, pero it's a milder version. So yan. So ngayon, punta na tayo sa modern world natin, sa current situation natin. And we all know that every day, laging laman ng balita yung mga vaccines na yan or mga bakuna. Again, yung vaccine na word ay galing sa word na vaka or cow. So yan, so vaccines are suspensions of organisms or fractions of organisms that is used to induce immunity. So not necessarily, hindi lahat ng uri ng iba-ibang uri ng vaccine, iba-ibang klase sila. So may iba't ibang content sila or component yung mga vaccines na yan. Pwede silang suspension ng buong organism, pwedeng bahagi lang sa mismo ng disease-causing organism. Maliwanag dapat tayo sa part na yan. So vaccination, ayan, so we have here Vice President Leni Robredo taking her first dose. Di ako bias, no? Vice President is taking her first dose of vaccine, so it's an important program to develop herd immunity among the population. And we all know that this herd immunity is the aim or the goal of our vaccination program ng ating pamahalaan. Later babanggitin or di-discuss natin yung herd immunity na yan. Maganda sana kung face-to-face kasi kayo mismo ang magsisimulate ng herd immunity sa section ninyo. Sayang nga, yan yung for the past 6 years, yan lagi yung activity ng mga STE students ko regarding vaccination. Bago pa mag-pandemic, meron na kaming ginagawa mga activities that they can use para malaman nila yung effect or impact nitong herd immunity na ito. Sayang talaga. You can ask your ates and kuyas, alam nila yan, yung activity namin na parang bird box. Naka-blindfold lahat yung mga classmates nila. And they are trying to infect other classmates using para mga viruses na nasa papel. Anyways, ganun. Maganda yung activity na yun. So, herd immunity is described as a phenomenon where outbreaks are limited to sporadic cases because there are not enough susceptible individuals to support the spread of epidemics. The epidemic. So, paano nangyari yun, sir? So, sa herd immunity, this first slide shows you low immunization rate or ilan lang yung tao na nabakunahan. The violet ones are the one who are vaccinated. The clear circles here are healthy individuals and the orange one are the infected. Okay? So, as you can see here, marami pa rin mga individuals ang nagkakaroon ng sakit kasi konti lang ang nababakunahan. Okay? Pero dito, mapapansin natin dito sa next picture, there is high immunization rate. Ibig sabihin, halos majority na ng individuals sa buong population ay bakunado na. Not necessarily all. Hindi naman lahat na bakunahan dito eh. Pero mapapansin nyo kung bibilangin natin dito yung cases 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 cases ang nandito. Dito, ilan na lang cases natin dito? 4 na lang ang infected. So ano ngayon ang nangyari sa mga non-vaccinated individuals na to? Eventually ba ma-infect sila? Hindi po. Sila ay mapoprotektahan indirectly ng mga vaccinated individuals. Di ba hindi naman lahat ay eligible na babakunahan? For example, yung mga 90 years old, 100 years old, baka yung mga immunocompromised individuals, mahirapan sila mapabakunahan. Pero they're not worrying kasi mapoprotektahan sila ng mga taong nabakunahan na. Para nagkakaroon sila ng artificial shield surrounding themselves. So for example, itong area na ito, almost all of the people here are almost vaccinated, isa lang ang hindi. Pero dahil nga po vaccinated na yung mga nakapaligid sa kanya, there is a high tendency na hindi na siya mapasa ng sakit. So indirectly, napoprotektahan natin ang ibang tao. So, di ba kaya sinasabi nila na pag nabakunahan ka, para kang bayani na rin kasi napoprotektahan mo na rin, na isasalba mo na rin yung ibang tao na hindi pwedeng bakunahan.
So, yun kaya nagpapasalamat nga po ako ulit sa mga grade 8 students na nagpabakuna na at magpapabakuna na dahil magiging bahagi kayo ng solusyon sa tinatawag nating herd immunity. Typically, it's around 70% to 80% ng eligible population. Currently, alam ko nasa 50% na yata tayo ng population natin ang nabakunahan na, which is a good sign. Konti na lang ma-achieve natin. I think kanina nabasa ko sa balita na isa sa mga research fellows from the Okta Research na sinasabi na napakataas na ng immunization rate ng Philippines na hopefully mag-manifest talaga ito sa patuloy na pagbaba ng cases ng COVID sa ating bansa. Marami ng bayan, probinsya sa ating bansa na nagtatala na ng 0 cases, which is a good sign. So hopefully magpatuloy itong trend na ito para at least makabalik tayo sa normal na mga buhay natin. So yung mga vaccines natin, marami silang uri. So basically, iisa-isahin natin yung mga types na yan as well as yung mga examples na yan. Bibigyan natin ng importansya yung Moderna at Pfizer kasi sila yung na-vaccinate sa inyo or naiturok sa inyo. So the first one is called live attenuated vaccines. Yung live attenuated vaccines use living but attenuated. Ano yung ng attenuated, sir? Weakened. Pinahinang klase ng microbes. Okay? These are types of vaccines that more closely mimic an actual infection as it stimulates a robust immune response without causing serious diseases. So in short, ang itinuturok talaga sa atin mismo ay yung virus na yan. Pero the good thing about this, kinabahan ka kagad, hala sir, itinurok sa akin talaga is virus? Yes, pero pinahinang klase ng virus. So weakened. So hindi na siya makakapag-cause ng matinding sintomas sa'yo. Pero eventually makakapagdulot ito ng pag-form mo ng immunity. Currently, may ito ay dalawa lang sa mga examples natin. So currently sa India, yung Indian Immunologicals Limited ang isa sa mga nagpo-produce ng ganitong klase ng vaccines against COVID. And we also have Codagenix. Hindi siya naging common ngayon kasi nga masyadong risky kasi nga ang effect nito is magkukos siya ng talagang infection sa katawan mo. Pwede ka magkaranas ng infection na katulad ng COVID-19. Kaya hindi ganun masyado siyang ginamit ng mga companies natin. Si Sinovac, na isa sa tinurok sa akin, is an example of inactivated vaccine. Pag sinabi nating inactivated vaccine, it still uses the whole virus. Halos pareho lang sila ng live attenuated. Ang problema, ang kakaiba lang dito sa inactivated vaccine is that pinatay na yung virus. In short, mga structures na lang ng virus ang nandyan. Mga namatay na mga virus, wala nang buhay na virus. So totoo, wala naman talagang buhay na virus. But I mean, hindi na siya makakapag-cause ng sakit kasi nga sinira na talaga mismo yung virus. Eh sir, paano makakapagdulot yung immunity? Pinatay mo na nga yung virus. Di ba sabi ko natin kanina na yung antigens can also be parts or structure na lang nung disease-causing organism. Okay? So we have also here some examples like rabies, poliovirus, polio vaccine, influenza vaccine na iturok na din sa akin yan. I think may mga nakita akong post ng mga classmates nyo na nakapagpaturok na ng flu at ng, ano pa ba isa? Flu at pneumonia vaccine, which is a good thing also. Question. Kapag mahina lang po ba yung microbe na tinurok, mahina lang din po yung antibodies? Not necessarily mahina. Hindi naman yung strength ng antibodies ang outcome dun eh. Yung antibodies na yan, or rather yung antigen na ipinasok sa katawan natin, mapamahina or pinatay mo na yung virus na yan, ang effect nun will be the same. Magpo-produce pa rin ng antibodies with the same effect yung katawan natin. So it's still a good thing. Okay? There's nothing wrong kung mahina ba yung itinurok sa'yo or hindi. Ang ending nun is magpo-produce pa rin ng immunity yung katawan natin against that antibody, or antigen pala, sorry. Okay? So there's nothing wrong with that one. Aside from Sinovac, meron tayong Sinopharm and Gamaleya National Center of Russia. I think ito yung Sputnik ko, hindi nagkakamali. Check na lang natin. Pero that is from Russia. So Sinovac and Sinopharm came from China and Gamaleya came from Russia. Subunit Vaccine use the antigenic fragments of the microorganisms such as viral surface proteins to focus our immune system to a single target. So paano yun? Paano ginagawa dyan sa subunit vaccine? You still remember the spikes ng viruses? Yung spikes na yun ang itutusok, yun yung nakalagay sa vaccine na yan. So hindi siya makakapag-cause talaga ng totally ng matinding sintomas ng sakit, pero siya ay makakapag-trigger pa rin ng pag-develop ng immunity kasi part pa rin ng antigen ang itinurok sa'yo.
So one example here is the company Novavax and Adafvac. Hindi siya naging ganun din ka effective kasi nga 'di ba napansin niyo nga papalit-palit nagkakaroon ng mutation si spikes ng ng COVID virus kaya hindi siya naging effective or hindi siya naging common. Okay? This one is for tetanus, diphtheria. This one is for hepatitis B naman. So they're all examples of subunit vaccines. Next naman is viral vector vaccines. Si viral vector naman, ang ginagawa dito, medyo complicated yung process ha. It takes a harmless virus. So virus na yan, not necessarily harmless, hindi siya makakapagdulot ng matinding sakit. At ginagamit yon, minomodify yun ng mga scientists para yung dadaling genetic material ng virus na yon ay yung DNA ng infectious agent. Okay? Linawin natin ulit ha. Ang gagamitin ng mga companies na ito or mga vaccines na ito ay isang uri ng harmless virus. Papalitan nila yung laman nun at ilalagay nila doon is yung viral gene mismo nung antigen natin. At yan ang ituturok sa atin. This type of vaccine elicits stronger immune response. Kaya napapansin niyo yung mga tinurukan ng AstraZeneca, sinasama sila ng pakiramdam after that vaccine. Ang Johnson & Johnson or Janssen is also an example of viral vector vaccine. Pero huwag kayong mag-alala dahil stronger immune response pero hindi naman sinabi na hindi siya effective. Baka sabihin nyo, nagkasakit nga ako after turukan ng AstraZeneca so hindi siya effective. No, hindi po. Yun ay bahagi talaga ng proseso o response ng katawan natin against this antigen. So that's a good thing na lumalaban yung katawan natin and once na lumaban yung katawan natin, eventually it will form immunity. This one, I think this is for Ebola virus. Ebola virus vaccine. This is an example of viral vector vaccine. Now, ayan. Moderna. Sino ba dito mga Moderna? Mag-thumbs up nga sa comment section natin. Sino ba dito ang tinurukan ng Moderna? Mag-thumbs up nga sa ating comment section. Sino dito ang mga tinurukan ng Moderna? So, yung Moderna is an example of a nucleic acid vaccine. Okay? Pag sinabi nating nucleic acid vaccine, it uses RNA and DNA to teach our immune system to target key viral proteins. So, nucleic acid ang ginagamit na ng ating Moderna. So, ito ay parang tinutulungan niya. Yan, may si Sean, Moderna daw ang tinurok sa kanya. So, si Sean lang ba? Nagpa-survey ako, parang may 4 yata na Moderna na tinurukan sa Darwin sa Mendel. Wait lang natin mga sagot nila. But anyways, it is among the newest and most promising types of vaccines since it is easier and quicker to design. Kaya napansin ninyo, nung lumabas si COVID virus sa China, o lumaganap siya, ang unang inalam kaagad ng mga scientists ay yung sequence ng nucleic acid ni COVID virus. Kasi right after that one, pwede sila mag-develop ng vaccines using that kind of technique, yung nucleic acid vaccines na yan. So using that nucleic acid, pwede nating turuan yung immune system natin na labanan yung virus na yan. Okay? So that's Moderna. So dalawa lang ang Moderna. Sabi daw nila, yung mga tinurukan daw ng Moderna, nilagnat daw after. Totoo ba yun? Nilagnat daw ba talaga? Pero sabi ko nga po, hindi negative sign na pag nilagnat ka, hindi effective yung vaccine. Parte yon ng immune response ng ating katawan against this vaccine. So that's a good sign actually. Toxoids naman are vaccines containing inactivated toxins directed at the toxins produced by the pathogen. One best example dito ay yung tetanus. Ayan. Si Sean, hindi daw siya nilagnat pero sabi ni Jane, ni Michaela, nilagnat daw siya or sinama ng pakiramdam. Siguro iba-iba talaga ang effect nun sa katawan natin. So tetanus and diphtheria toxoids are one example. Ito yung tinuturok sa atin ng mga bata tayo for ages 7 years old and older. So tetanus shots and diphtheria shots. Ang itinuturok sa atin sa katawan natin ay mga inactivated toxin, mga lason mismo na gawa ng bakterya. Pero do not worry, hindi natin nilalason ng sarili natin, inactivated toxin, pinahinang version ng lason o hindi na gumagana yung toxin na yan. Ang gusto lang mangyari ng katawan natin is matrigger yung immune system natin. Historically, vaccines could be developed only by growing the pathogens in usefully large amounts. The early useful viral vaccines were cultivated by animal cultivation. So, gawa sa mga hayop. Gawa sa
Na-cultivate ito sa mga hayop natin. So, ay, hindi ko pala nailagay dito yung, ano bang isa pa? Yung sa Pfizer yata is parang ganito ang ginawa nila. So, yan. So, paano ang ginawa nila dito? So, let's have this one, recombinant DNA. So, we have an hepatitis B. It's a virus. So, ang ginawa nila dito is kinuha lang natin gene, isang part ng gene ng hepatitis B. Kumuha tayo ng bacterium. Then yung plasmid, if you still remember yesterday, kinuha natin yan. Tapos yung antigen o yung gene mula sa virus ay ipinasok natin sa plasmid. Okay? After nila, ibinalik nila ulit sa bacterium at yung bacteria ngayon ang magpo-produce ng recombinant DNA. I think ito yung ginamit sa Pfizer kung hindi ako nagkakamali recombinant DNA. I-check ko siya mamaya. Di ko pala nailagay sa slide na ito. Parang na-delete ko yata or something. So anyway, so yan, yung recombinant DNA vaccine. Ibig sabihin, recombinant, may pinagsasama tayong dalawang gene. One gene from the virus itself and one from a vector or carrier. And yan yung gagawin natin, yan yung paparamihin natin ngayon. So eventually, the bacteria will produce the antigen. At yan yung i-harness, i-extract ng ating mga scientists, ng ating mga doctors, at yan yung gagawing vaccines natin. So I think ito naman yung pwede rin po ito, recombinant yeast cell. Pwede siyang i-gamitin. I think yung isa sa mga scientists natin, si Father Austriaco, is currently part of a research team wherein they are currently creating a recombinant vaccine for COVID virus using yeast. Yan. So let's have a review. Na-delete ko yata sa slide ko yung sa Pfizer. But anyways, it uses the antigenic fragments of the microorganisms such as viral surface proteins o yung mga spikes niya. So ano kayang vaccine yon? Ginagamit daw natin dito yung mga viral surface proteins or mga spikes niya. Live attenuated, inactivated, subunit, or recombinant vaccine. Ano kayang vaccine kaya ito? What do you think is the vaccine from a viral surface proteins or mga spikes niya? Ayan, hindi pa sila sure. Pero anyways, okay lang yan. Kahit hindi sure, this is just a review. Please review this one after kasi one part of your activity sheet will be, kayo ay magka-classify ng mga vaccines. The answer for this one, dahil ito ay parte or bahagi lamang ng microorganism na nagkakos ng sakit, this one is called a subunit vaccine. Next, it uses the whole virus after it had been killed with heat or chemicals such as formalin or phenol. Buong virus siya, pero pinatay na natin yung virus na yan. Ano kayang klaseng virus yan? Live attenuated, inactivated, subunit, or recombinant vaccine. Whole virus, buong virus siya, na pinatay natin gamit ang init at chemicals. Yan. Jamil, Isaiah, Levy answered inactivated. Let's see. Joshelle, Jane, Fastina also answered inactivated. The answer is inactivated. Sinovac is one example of an inactivated vaccine. So thank you for answering this one. Let's have another one. It uses living but attenuated or weakened microbes. Buong virus din ang ginamit pero pinahinang klase. Weakened. Pinahinang klase ng may virus ang ginamit sa vaccine na ito. Same choices, I think. Live attenuated, inactivated, subunit, recombinant. Yan. Tatlo na nagsasagot ng live attenuated. Yan. Tingnan natin kung tama nga sila. Sana po nare-recall natin yung pinagkaiba ng mga types ng vaccine. The answer for this one is live attenuated. So yan. I think this is the last part na ng lesson natin. So thank you for still being with me sa last part ng lesson natin. And I hope you're learning a lot regarding vaccines, vaccination. At least mas maalam na kayo. Marami na kayo nadagdag na kaalaman regarding sa vaccination and vaccines na yan. And the last part ng ating discussion will be focusing sa mga antibiotics. In 1928, Alexander Fleming observed that a species of green mold, scientific name Penicillium notatum, inhibited the growth of Staphylococcus aureus near the mold. So this is not the real slide, I think. This is just an example. Okay? Yung Penicillium notatum is a fungi. Isang uri siya ng fungi. So fungi are organisms that is not a plant, not an animal. Okay? So yung penicillium na yan, ito po siya.
Tumubo siya sa isang culture media. The plate, itong buong petri dish na to, is filled with this bacteria, Staphylococcus aureus. Alexander Fleming, napansin niya na may region na hindi tinubuan o walang bakterya. So isip ngayon ni Fleming, may nilalabas na substance si penicillium na kayang pumatay ng Staphylococcus aureus. So by the way, ang tawag sa zone na ito, itong area na ito na walang tumutubong bakterya dahil sa nilalabas na substance ng ating bacteria or ng fungi natin is what we call zone of inhibition. Walang tumutubong bacteria dyan kasi naglalabas ng substance yung fungi at pinapatay niya lahat yung lumalapit dito. So ngayon, ibig sabihin pwede naisip ni Alexander Fleming, why not kaya ang gawin ko dito is i-extract natin yung substance na ito at gamitin natin pampatay ng mga bakterya. In microscope, ganito yung itsura ng penicillium. So ganyan siya. Drawing natin. So may mga circles yan. So parang ganyan yung itsura ng ating, fast forward. Ayan. So, si Alexander Fleming. I assume na familiar kayo sa story ni Alexander Fleming. You can search so many documentaries regarding his work na kung saan he was asked to join the war as a medical doctor. So, iniwan niya yung mga trabaho niya sa laboratory niya. Then, pagbalik niya, ito yung na-observe nga niya. Na si penicillium ay naglalabas ng substance na pumapatay ng bacteria. In a few years, penicillin was identified and isolated as an antibiotic. And when we say antibiotic, these are substances produced by microorganism that exhibits antibiosis. Ano yung sabi ng antibiosis? It's an inhibitory mechanism of some microbial species. Inhibitory, pinipigilan niya yung paglaganap ng isa pang uri ng microbes, just like what you see in this slide. Merong antibiotic property ngayon si penicillium. Ilalabanan niya o pinipigilan niya ang pagkalat ng or paglapit ng Staphylococcus na bacteria palapit sa kanya. Okay? So this one is the chemical structure of your penicillin. So yan po. Yan po yung structure niya. So eventually during 1950s, 1940s, sinimulan nilang pag-aralang mabuti ano nga ba ang effect or anong may tutulong ng penicillin sa field ng medicine. And it revolutionizes everything. Kasi during the time of war, maraming namamatay dahil sa infection. At dahil sa pagkakadiscover ng penicillin, nakatulong ito para mabawasan yung mga infections sa mga wounded soldiers natin. So talagang binago niya yung course ng medicine dahil sa pagkakadiscover nga nito. Aside from penicillium, meron din tayong Streptomyces. It's a bacterial genus that has been prolific producers of most antibiotics in the market. So yung Streptomyces, naglalabas siya ng substances na modify na natin at na-process natin para ma-develop yung mga antibiotics gaya ng chloramphenicol, tetracycline, erythromycin, neomycin, and streptomycin. Okay? So yan ay ilan lamang sa mga antibiotics na na-produce mula sa substance na nililikha ng Streptomyces. Yan yung Streptomyces natin, yung mga strand-like na yan. Now, yung mga antibiotics natin, they're all examples of antimicrobial drugs kasi nilalabanan nga niya yung mga microbes natin. May dalawang uri ng antimicrobial drugs. Meron tayong tinatawag na bactericidal at bacteriostatic. Yung antimicrobial drugs na bactericidal, ang ginagawa niya is pinapatay niya mismo yung bacteria. As you can see here, this bactericidal antibiotic killed all the bacteria. So, ang mga examples niyan, aminoglycosides, beta-lactam, vancomycins, quinolones, rifampin, and metronidazole. So, yan yung mga examples natin ng mga antibiotics or mga antimicrobial drugs na pumapatay talaga ng bacteria. They literally kill those bacteria. Pero meron din naman tayong mga bacteriostatic. Hindi niya pinapatay, pero pinipigilan nilang dumami yung mga microbes na yan. They slow down the reproduction or pinipigilan niya yung paglaganap ng microbes na yan. So those are bacteriostatic. Static, di ba? Pag sinabi static, does not move or does not move forward. Ganyan po. And once you hear the word cidal, meaning killing, di ba? Herbicide, pesticide, fungicide, di ba? Ang examples ng mga bacteriostatic na antibiotics, yun nga, is chloramphenicol, erythromycin, clindamycin, sulfonamide,
trimethoprim, and tetracycline. So yun yung mga antibiotics natin na classified as bacteriostatic. So bactericidal, killing the microbes, bacteriostatic, preventing the growth of the microbes. So we will not go one by one here kasi medyo complicated to. This just shows you the different effects ng iba't ibang mga antibiotics. Pwede niyang sirain ang cell wall ng bakterya. Pwede niyang sirain or pwede niyang pigilan ng folic acid metabolism. Pwede niyang sirain ng plasma membrane ng bakterya. Pwede niyang tigilan ng pagbuo ng proteins ng bakterya. At even pwede niyang sirain or baguhin yung sistema ng DNA replication ng bakterya. So, nag-i-interfere yung mga antibiotics na yan sa normal process ng isang bakterya. Yan po yung ginagawa ng mga iba't ibang uri natin ng antibiotics. If you're going to venture in the field of pharmacy in college, most probably pag-aaralan nyo isa-isa yung mga yan. Para saan sila at anong ginagawa nila sa ating katawan. So antimicrobial drugs inhibit the following process. Yun nga, pwede niya sirain yung cell wall. Hindi niya di ba pag nasira ang cell wall ng bacteria, obviously pwedeng masira unti-unti na yung integrity ng structure ng cell. Pwede niyang pigilan ang protein synthesis, which is very important dahil alam naman natin na yung mga proteins are very important sa normal process ng isang cell. Pwede niya ring sirain yung normal nucleic acid synthesis and synthesis of essential metabolites. So eventually, iba't ibang uri ng mga antibiotics natin will eventually interfere with the different processes ng ating cell, ng ating bakterya. So yan. This one shows you how, yan ang problema ngayon sa antibiotics kasi ang ginagawa natin mga tao is we are using antibiotics without the prescription of a doctor. Ang antibiotics, mahalagang tandaan na ito ay isang uri ng prescription drugs. Ibig sabihin po noon, kailangan reseta ito ng doktor. Kailangan may hatol ito ng doktor bago tayo makabili sa botika. Ang masaklap, ang nangyayari sa mga typical na households, for example, nasugatan ka, papainumin ka o bubudburan niya ng amoxicillin or ng penicillin, which is a bad practice. Pwede mag-cause or pwede mag-develop ng antibiotic resistance yung mga bakterya na yan. Kaya next time na nagkasugat ka at gumamit ka ulit ng mga antibiotics na yun, napapansin nyo na hindi na gumagana si antibiotic. Sasabihin nyo, di walang kwenta yung antibiotic. Pero sa totoo lang, ang nangyari dyan is yung mga bakterya na nagkukos ng infection sa katawan ninyo ay nagbe-build ng sabihin natin na parang resistance against this antibiotic. Kaya napansin nyo, this is a population of bacteria na nag-i-infect sa katawan mo ngayon, may dalawa dyan na resistant due to mutation or evolution. Uminom ka ng antibiotic. Some of them or majority of them will die. Ang matitira ngayon dyan, automatic mabubuhay si resistant bacteria kasi nga resistant sila eh. Kaya dito napansin nyo, 2 of them are resistant. Some of them are not. Uminom ka ulit ng antibiotic, so mapapatay na itong tatlong ito. Eventually, napansin nyo, pagdating dito sa dulo ng ating diagram, most of the bacteria now are resistant to the bacteria, which is a bad sign. Kaya napapansin nyo, yung mga antibiotics daw ay humihina na, sabi ng observation ng mga tao. Pero sa totoo lang, ang nangyayari kasi is there is what we call antibiotic resistance. Nagiging stronger yung mga bakterya na yan dahil nga umiinom tayo ng antibiotics nang walang hatol ng doktor. Kaya pag sinabi ng doktor na 7 days dapat inumin ng antibiotics, dapat tapusin ang 7 days kahit magaling ka na. Sasabihin nyo, hindi, nagtitipid ako, pwede bang kalahati lang nung tabletang inumin ko? Actually, it will cause harm than good. So this is just a diagram that shows you, hindi na natin siguro papalawigin ito, pero ito yung mga paraan paano nagkakaroon ng antibiotic resistance. So that's the biggest problem sa medical field din, aside from the vaccines or mga new diseases natin, but also this antibiotic resistance. Marami na tayong mga bakterya na dating kayang patay ng penicillin, and unfortunately, yung mga bakterya na yon ay hindi na niya kayang patayin ngayon. Yun ang problema ngayon. So ibig sabihin, kailangan nating mag-discover na naman ng bagong antibiotics para labanan yung mga diseases na yan. Kaya pag tayo ay hinatulan ng antibiotics, inumin ito ayon sa hatol ng doktor. So yan. So antibiotic resistance, we are not going to have this one anymore. Ang mahalaga dito is yung nga, kailangan reseta ito ng doktor at inumin ito ayon sa hatol ng doktor. Huwag uminom ng
ng antibiotics without those things kasi you're just promoting this antibiotic resistance, which is a big problem sa medical fields na rin natin. So let's have a review. Antibiotic is an example of an antimicrobial drugs. These kind of drugs can be blank as they can kill microbes directly, killing the microbes. Bacteriophage, bacteriogenic, bactericidal, bacteriostatic. The answer for this one is antibiotic is an example of antimicrobial drug. These kinds of drugs can be blank as they can kill microbes directly. Bacteriophage, bacteriogenic, bactericidal, and bacteriostatic. The answer for this one is, ayan, tatlo. Levi, Sean, and Adrian answered bactericidal. The answer is bactericidal. So that ends our presentation for this one. This would be the last lesson ng second grading period natin. After this one, magbibigay na lang po ng mga general reminders para sa natitirang araw ng lesson natin at second grading period natin at para ma-remind na rin kayo sa ating mga performance tasks. After this presentation, you will get the PDF copy of the PowerPoint. The links are already posted na sa Facebook group natin and the deadline for accessing this link will be next year pa, January 1st week. I will just remind you about the hard deadlines siguro everyday na lang para at least tinatapos nyo lahat ang mga activity nyo. So we'll now go back to the... Yan. So at this moment, so this ends our lessons for the second grading period. I hope you learn a lot regarding bacteria, viruses, and how do our body protect ourselves from those kinds of organisms. So yung natitirang araw ng ating second quarter, as well December and January, I hope na i-focus na po natin ito sa performance tasks. Ang target natin, at least tapusin natin yung mga sasagutan this December, December 17. Yun ba ang last day ng December natin? December 17, tapusin na natin yung mga sasagutan. Pagdating ng January, ang focus na lang po natin ay performance task para at least mabawasan yung mga alalahanin natin at ma-enjoy ninyo yung bakasyon ninyo from December 18 hanggang January 3. Kasi January 3, balik na tayo ulit sa klase. So again, thank you. Thank you for listening. So I hope you learn a lot and goodbye.